akin na yun. Huwag mo na i-offer sa iba. Dala ka na, sige. Dala mo na ba? Mabilis ah. Okay lang. Yes? Okay. Welcome to Kaya Bato. This podcast is about different stories from people who once doubted themselves but became champions of life through faith. Hi, sis. Good afternoon na pala. Ano, kamusta? Okay naman. Very busy tayo pagpasok pa lang ng November. Madaming preparations, iba pa yung work, iba pa yung racket sa buhay. Actually, totoo, no? Lalo na kapag Vermonts. True. Sobrang daming ginagawa. Pero, paano mo siya na-manage? Na-manage ko naman siya. Of course. Actually, tinatanong ko nga yung sarili ko, matutulog pa ba ako, te? Parang, Sa dami ng ginagawa. oo, parang minsan, Lord, hindi mo pa rin ako siguro susunduin, no? Kasi parang minsan kahit weekends, yung gusto mo lang ipahinga, wala, madami ka pa ding ganap kasi yun lang din yung time mo for yourself, for your hobby na gusto mong gawin. Pero pag nasa work ka kasi, nakafocus ka lang din naman sa work. Tapos pag uwi mo, hindi naman na nakakatulog ka agad. Siyempre, alam mo na, graveyard. Yes. Doon din pumapasok yung time na minsan nagmumuni-muni ka pa ng buhay. May pagmumuni-muni before matulog, no? Tapos, pero pinaka-late ko na ng tulog lately is around 4:30. Kailangan ko pa siyang pilitin. Kasi sabi ko, baka masunduin ako ni Lord. Wag naman sana, no? Dahil sa mga ganyang kabisihan mo, kamusta ang puso mo? Puso ko ba? Yeah, your heart. Puso ko, okay naman. Actually, happy naman siya sa ginagawa niya ngayon. Sa kung ano yung ginagawa yung mga heart mo. ginagawa niyang mga bagay. Kung ano yung mga encouragement niya sa sarili na na-achieve niya yung goals niya and all. Yun, masaya. Masaya naman siya. Masaya naman yung heart mo. At peace naman. Siguro there were times lang na parang nababother lang siya minsan sa sitwasyon na hindi din niya alam kung saan pa ba siya ulit patungo. Parang nawawala siya minsan sa landas. Pero pag na-find mo naman yung track mo ulit pabalik, nagiging okay naman siya. Okay ka ba, heart? Pero at some point in your life right now, napapaisip ka ba na, Lord, kailan mo ka bibigyan ng partner? Ang hirap ng tanong mo, sis. Actually, may times ako na nag-iisip niyan before. Dumating talaga sa point na parang sabi ko, ano ng age ko, yung mga mas bata pa sa akin, yung asawa at anak na. Kung ganito pa din. Parang, alam mo yung minsan inaano mo din naman na, ano ba yung feeling ng magiging wife? Anong feeling ng may anak? Anong feeling na may family? Anong feeling na yung hina-high blood ka sa pamilya? Alam mo, hina-high blood talaga sa pamilya. Yung init ng ulo yung mo. init ng ulo. Yung pagbabudget as a wife. Alam mo yun? Kasi iba yung pagbabudget being single. So, pagkakaroon na ng own family. Siyempre, aside from your family's responsibility, responsible mo pa rin yung parents mo. Since only child ako. So, during those time, inaano ko talaga sa sarili ko na, ano kayang feeling? Mag-asawa pa kaya ako? Tinatanong ko din siya, actually, until now. And dumating talaga sa point na, parang nagbe-breakdown ako, nang parang Kasi feeling ko, napag-iiwanan na ako ng mundo. Yung parang, ako mismo ay nagbibigay ng pressure sa self ko na parang feeling ko bukas nasa 50s na ako. Alam mo yun? So, parang feeling mo sobrang bilis ng panahon. Oo, sobrang bilis ng panahon na parang feeling ko baka pag nagka-anak ako, college siya, senior na ako. Alam mo yun? Yung, Actually, mga ganong, yung mga ganong thoughts. Pero, as times goes by, parang pinaubaya ko na siya kay Lord. Sinurrender mo na. Masabi, surrender. Hindi ko masabing 100% kasi may times pa din na naiisip ko siya, lalo pa, syempre, kung may mga pinagdaanan din tayo sa mga past na mga hurtful feelings and all, ganon. Parang nangyari doon sa part na, yung tipong hindi mo maintindihan kung ano yung gagawin ko din. Parang sinurrender ko na siya kay Lord. Parang nakaset na lang ako ngayon na kung may dadating, okay. Kung wala, okay lang din.
Parang, lagi, In-accept mo na. oo, in-accept ko na. Parang pinag-pray ko din kasi na, Lord, I just wanted to be happy. I want to have a genuine happiness. If I will not be given a chance to have that kind of family or partner in the future, kung sakaling may dumating at mali pa din, huwag na yung patagalin. Grabe naman yung mali pa. Oo, huwag na yung patagalin. Kumbaga, okay na yon kasi siguro naman nakikita naman ni Lord na I'm at peace now. Kaya nga minsan actually, sis, pag may nagtanong sa akin na, wala ka pa planong mag-asawa, reaction ko lang ganito. Wala. Ako ganon, kasi, Di mo pa masabi. oo, it's God's will. Kasi actually, hindi ko na din siya iniisip ngayon. Gaya ng sabi ko earlier, kung bibigyan, okay. Kung hindi, okay lang din. So, while in the process of that, naniniwala ka ba na for you to find the right one, you need to be the right one first? Oo. Parang siguro isa din sa inaano ni Lord sa akin ngayon is matutunan talaga yung mahalin mo na yung sarili ko. Kasi sabi nga nila, hindi ka naman dumamahalin ng ibang tao kung hindi mo mahal yung sarili mo. Oo. Hindi ka makakapagbigay ng love sa ibang tao kung hindi mo din mahal yung sarili mo. Siguro yun yung gusto ni Lord i-focus Sa'yo muna. sa akin ngayon. Kasi alam naman niya na mas iniisip ko pa yung ibang tao kaysa sa sarili ko. And actually, tinatrain ko din yung sarili ko ngayon na it's okay to love others or other people, pero magtitira na ako para sa sarili ko. Kasi as only child, lagi din ako kasing papagbigay talaga. Yung tipong wala nang tinitira sa sarili ko. To provide lang yung needs ng family ko, ganon. Minsan nga, alam mo yung kahit 100 pesos na lang na-add to cart sa TikTok, hindi ko na siya binibili. Yung, Kasi para lang mabigay sa yung ganon, sa parang ako yung nahihinayang. Na broken-hearted ka na ba dati? Oo naman, na broken-hearted ako. Me, I'm so sorry. Kung mapapanood po to ng nanay ni this is, sorry na daw. Para, na broken-hearted naman na in a sense of, I thought, parang siya na. On the first part siguro na parang binibuild up ko siya kay mom. That was my college days, no? Nung binibuild up ko siya kay mom, parang nangyari nun, doon siya parang nagkaroon ng iba. O ano lang, parang okay na, iyaan na lang, ganun. And actually, parang nag-try siyang mag-attempt na nakipagbalikan sa akin that time, college days. Umayaw na ako kasi sabi ko, what if bigla na lang siya ulit mawala? Bigla-bigla kasi siyang nawawala sa ere. Alam mo yun? Nag-ghost. Oo, yung parang nagkita kami ngayon, tapos bukas Wala na ulit. nasan ka? Multo pala. Oo, naging multo siya ng buhay ko. Yun pala yung multo ng buhay mo. Naging multo siya ng buhay ko. Pero after naman doon, may mga nag-attempt din. Pero kasi, palagay na lang natin na hindi naman na kasi uso yung, oo, sinasagot kita, yung gano'n. Parang nagugulat ka na lang, pareho na kayo na nararamdaman, yung action nyo towards each other, gano'n. Pero at the end of the day, I thought siya pa rin, pero hindi pa din pala. Though okay naman yung mga pinagsamahan mo. Pero kasi, meron lang din part doon na, parang may hinahanap din ako sa sarili ko, or hinahanap ako sa kanya na hindi ko makita. Kaya din siguro, hindi ko masabi kung failed relationship ba siya or Makukonsider mo ba yun na the one who got away? Or hindi naman? hindi naman. Kasi parang ako yung nag-got away. Iba level naman pala. Hindi, parang pinili ko na kasi yung sarili Mahalin ko. yung Kumbaga sarili. sabi nga nila, do not settle for less. Actually, Kasi, totoo naman. kasi ako na, mag-same age lang kasi kami nun. So ako parang, alam mo yung ang lawak na ng imagination mo, yung dream mo, pinupush mo siya how to be better. Oo. But at the end of the day, hindi naman yan tutulungan yung self niya. Kasi ako nandito ako, supportado kita sa ano mong Sa mga gustong bagay-bagay. gawin, sa mga bagay na yun. Pero, feeling ko lang, mangarap ka din for me. Hindi yung ako lang yung nangangarap for you. Yung Together parang ganon. sana. Together.
Kaya yun, parang napagod na ulit ang person. Mm. Kaya sabi ko, sige, bigyan natin ng space yung isa't isa. Oo. Ayusin mo muna yung sarili mo, ayusin ko rin yung sarili ko. Tapos yun, ending, hindi naman hindi naman nagkaayos. Hindi na kayo nagkita? Parang, mas inano ko na lang talaga muna yung peace of mind ko kasi ang hirap din kasi talaga maging hati yung attention ko Okay. sa bagay na gusto ko at sa gusto niya. Kumbaga, to support itself ba? Kaya sabi ko, sarili ko na muna, siguro, sa ngayon. Sa ngayon. So, if you could speak to your future self na meron ng family, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Future self. Na may family. Na-imagine mo ba yung sarili mo? Na gano'n? Na, ito yung future ko, may pamilya na ako, ganyan. Na-imagine mo ba yun? Hindi ko siya ma-imagine. Hindi mo pa siya ma-imagine right now. Talaga? So, for now, talagang focus ka muna sa self mo. Parang feeling ko, mas madami pa kasi akong aayusin sa sarili ko, this present, kesa sa future. Okay. So, you're just fixing yourself right now for you to be prepared in the future. Tama? Kasi, inaantay ko lang din kasi yung time na magagamit ko yung kasabihan na when the time is right, the Lord will make it happen. Isaiah, chapter 60, verse 22. Gusto ko, sis, na gamitin. Sabi ko nga, pag nag-LO ako, ito talaga yung gagamitin kong verse talaga. Bible verse. So far, nararamdaman ko naman siya paunti-unti. Parang may nagpaparamdam ngayon, Ay, walang paramdam, wala. sis. Napaka-showbiz ng parang. Ano tayo, sa self na lang muna. So, blessings, gano'n. Kasi may mga pinagpe-pray ako before na actually kung bubuksan ko yung novena to God's love, ang nasagot na dong prayer, hindi pala si Lord in order sumagot ng prayer, no? Totoo. Nung nag-retreat kasi tayo, parang napa-open lang ako bigla sa novena to God's love. Sabi ko, ano bang dasal yung nasagot na sa novena to God's love ko? Ang nasagot niya, number 1, is better opportunity and new work na hindi makaka-apekto ng service ko sa kanya and sa nyo. Then yung pangalawa, sabi ko, pagkahanap ako ng racket job man lang, or additional income. Any additional income. Which is, binigay niya naman sa kanya yung blessings from Sis Rachel. Kaya, sabi ko, ano kayong sunod yan? Ano sunod Nilagay mo din ba yung love life mo doon? Hindi. Be honest. Siguro sa Kaya siguro hindi pa sis. Kailangan, di ba nga Habakuk chapter 2 verse 2? Siguro baka sa na siya, sa series 2 nung novena. Novena to God. May mga ibang priorities pero muna parang ngayon. mapapa-backread ako mamaya. Napaisip ka tuloy, no? Feeling ko hindi ko nga. Kasi sabi nga nila, be specific. Yes, you have to be specific sa prayer mo. Kasi doon pa lang, doon ibibigay ni Lord kung ano yung pinagpre-pray mo sa Kanya. Kasi di ba nga tulad nung naging sharing ko nung last time sa LO, you have to write down the detailed information na pinagpe-pray mo. Kasi para alam ni Lord kung anong ibibigay sa'yo. Ayun, Lord, wala pa kasi ako may specific. Wala pa akong mailagay. Pero, pag-iisipan Pag mo natin yung tall, dark, and handsome na yun. Pero bali bang afam? Joke lang po. Malay mo, you'll never know, diba? Mahilig naman sila sa maliliit. You'll never know. Malay mo dito pag may nakapanood, Doon pa, ito pa rin naging way, no? Para Hi. say hi sa my future, mo? My future husband. Charing! Let's see. Sana makarating to sa kanya. Kaya Okay, so next natin question. Kanina sabi mo, pag minsan napapaisip ka, na Lord, kakayanin pa ba to? Meron pa bang, kapag ka na, di ba? Dahil, pag minsan, dahil naghanap ka din ng partner, dahil inuuna mo yung family mo. Pag minsan, do you still feel loneliness in your heart or kapag solo? may time na na mapapakanta ka talaga ng lonely is the night.
lonely is that? Oo, naramdaman ko siya, lalo na pag nagmumuni-muni ako sa dorm. Parang feeling ko ang dami-dami ko pang kailangang i-realize, i-reflect, i-assess sa sarili, ano ba yung gusto ko din sa buhay, mga Oo. ganun. Pero at the end of the day naman, nare-recover naman siya ng, kumbaga, happiness din. Oo. Nadadivert siya kagad, lalo na pag kaya thankful talaga ako sa Fist San Pablo family talaga. Kasi Oo, kasi, Kumbaga, halubilo ka, nagkakaroon ng... at saka yung love siguro na hinahanap ko sa isang partner is, for now, sila yung nagpupuno talaga. Kaya siguro hindi ko siya hinahanap. Not unless na lang siguro if I leave the community or I left Fist San Peace. Pablo, baka doon ko siya ma-feel na I need a partner in life. Pero ngayon kasi si Lord kasi yung partner ko talaga eh. Kaya laging kaya ko to. Kayang-kaya ko to. And ang dami ko lang din na-realize lately. Nagugulat na lang ako minsan sa prayer. Hindi kasi ako prayerful person dati. Pero ngayon natutunan ko na siyang i-pray. Lagi ko sinasabi na, Lord, wala akong ibang lakas kundi ikaw lang. Ikaw lang talaga yung kinakapitan ko ngayon. Kaya sabi ko, I wanted you to cast all the evil spirit. Ngayon na nararamdaman ko talaga. And it's very effective. Kaya nga sabi ng isa sa mga kanta na ng The Feast is yung not my will but your will be done. Oh, yes. Ang ganda ng kanta. Kaya lagi kong nararamdaman ko talaga na kung hindi mas naging strong and hindi ako natutong maging grateful ngayon sa buhay, most probably, baka kinakain pa rin ako ng mga worries ng future ko. Okay. Pero how do you deal with the people na lagi kang hinahanapan? Nasaan na? Kailan ka ba magkakaroon? Sinasagot ko naman sila, sis, no? Pero, pag uwi ko, gigigil ako eh. Kasi usually kapag ganun di ba? Kapag nakikita na nilang, eto medyo umiedad ka na, hahanapan na ka. Oo, alam mo yung, bakit ba? Nag-enjoy ko sa buhay ko, bakit ba ako minamadali? Alam mo yun? Yung, ay nako, kaya minsan, mas pinipili ko na lang na huwag makipag-socialize. Okay. Kasi, yun yung mga iniiwasan kong tanong. And I don't want to be rude na minsan. Kasi minsan naiinis na ako eh. Kasi, mukha ba akong hindi masaya kahit wala ba akong partner? Alam mo yun? Masaya naman ako. Okay kasi sana, if they will remind me that, kung hindi ako masaya sa ginagawa ko sa buhay ko ngayon. But the problem is, masaya naman kasi ako. So, why should they worry? Ang wino-worry nila kasi is, mahirap mabuhay mag-isa, ganon. Pero tinatatak ko nga kasi sa isip ko na if it is God's will, it's God's will. Kumpara sa'yo, kahit, sabi nga nila, kahit anong pilit, kung inilaan sa'yo ng langit, para sa'yo talaga yun. Diba? Eh, who would know, diba? Malay natin, magkaasawa ko ng biglaan bukas. God's will yun, diba? Malay mo nakakita ko ganang afam. Speaking of that, so di ba nandito ka ngayon sa waiting season? What have you learned about God's timing through this waiting season? Na-learn ko this waiting season is to be patient. To be patient. And magtiwala talaga sa Kanya. Kasi dati aminado ako sa sarili ko. Kinokontrol ko siya. Alam ko iba yung will niya sa akin. Ramdam ko iba yung will niya sa akin. Pero pinipilit ko yung gusto ko. Which will result sa kapahamakan. Okay. Nare-result sa negativity. Minsan, bad talaga yung mga nagiging resulta. Kasi kinokontrol ko. Kasi parang, Lord, itong gusto ko. Bakit ba? Parang ganun. Pero, on the later part naman, na natutunan ko ng tanggapin kung ano yung inilaan niyang story o chapter para sa akin. Doon na ako natuto na maging grateful in every small blessings talaga. And mas maging patience. Kagaya na lang din kung anong meron ako ngayon. Dati pinagdadasal ko lang siya, pero nagugulat na lang ako. Ginagawa ko na siya ngayon. Nandito pala ako ngayon. Alam mo yun? Parang sabi nga nila, everyday
you should count your blessings, That's small or true. Maliit. maliit man. Small or malaki man? Ay, small, ano ba sinabi ko? Small or maliit? Small or malaki. big? Small or big? Yun. Yeah, totoo naman. Pero, syempre, number one talaga dun is patience talaga. Kasi kung lagi ka din magmamadali, lalo niyang dinedelay. Ganun mga asar si Lord Totoo. Parang sabi ni Lord, mamadali ka na naman, lalo ko i-delay, bibigay ko na sana sa'yo, kaso nagmamadali ka ulit, di ba? Tinuturuan niya tayong isurrender sa kanya, no? Yun, patience lang talaga and tiwala. Okay, last question ko na to. So, if you were to answer the question, kaya ba to? While still waiting for the right one, how will you respond? Syempre, kayang-kaya. Kayang-kaya din sa ganitong Kaya yan. Kayang-kaya kong maghintay sa right person na yon. Sino man siya.